Nasa Pilipinas na lahat ng automated counting machine na gagamitin para sa eleksyon 2025. Pero isa-isa pa yang sinuri para malaman kung kakayanin ng paulit-ulit na pagtanggap ng mga balota at kung maayos itong magbilang. Ang resulta sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Mala-unboxing ang tagpo sa warehouse ng Comelec sa Biñan, Laguna. Isa-isang inilalabas ang automated counting machine o ACM para inspeksyonin kung gumagana lahat ng bahagi. Ito ang tinatawag na hardware acceptance test. Ito yung mga makina na gagamitin natin sa eleksyon 2025. Sumasa ilalim ito ngayon sa tinatawag na stress test. Ginawa na rin ito doon sa planta ng Miro sa South Korea. Pero ayon sa Comelec, ay ginagawa ulit dito sa kanilang Biñan warehouse para raw matiyak na tuloy-tuloy at hindi papalya ang paggamit nito sa darating na eleksyon. Sa loob ng 3 oras, 1,000 balota ang pinapadaan sa makina para masubukan kung binabasa ito ng ACM. Kasama ng Comelec ang PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa pag-oobserba sa mga makina. Ang stress test po kasi magsaselect ka ng 5% of each batch. Dahil ang clustered precinct natin maximum of 1,000 ballots per clustered precinct, niraran namin dyan 1,000 din. Kung merong mga konting jamming, ganon, medyo tatagal ng konti kasi aayusin. Sa hiwalay na kwarto naman, sinusubukan kung maayos na nakapagtatransmit ng resulta ang makina. Inalam din kung binabasa nito ang boto kahit hindi ganap na napuno ng tinta ang hugis bilog sa tapat ng pangalan ng kandidato. Dapat tanggapin kundi bababa sa 15% shaded ang bilog. At kanina, sinubukan ito ng Comelec chairman. Pag ginamit mo yung pen, halos naman more than 15% na siya. Samantalang yung machine, 15% yung kanyang kinikilala. Yun ang instruction sa kanya, which is binasa niya. Pero sana, shaden pa rin. Oo, shaden pa rin ang buo. Kasi ang liit na lang eh. Kapirasong-kapiraso na lang eh. Ayon sa Comelec, dumating na sa bansa ang huling delivery ng ACM kaya kompleto na ang 110,000 na makina para sa eleksyon. Nasa schedule din daw ang lahat ng paghahanda. Halos lahat ng natitira sa 110,000 ay nasa customs na. So anytime ay madideliver sa atin yung kabuuan ng 110,000. All set po ang Comelec, all set na rin tayo para sa 2025 elections. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. At dahil nga sa sunod-sunod na bagyo, malaking hamon ngayon sa mga taga-Isabela kung paano ba bangon muli. Pinuntahan sila ng GMA Kapuso Foundation para hatiran ng tulong. Abala sa pagpapatuyo ng mga butil ng mais, ang ilang magsasaka sa barangay Taliktik sa bayan ng Cordon sa Isabela. Sinamantala na raw nila ang pagsilip ng araw para isalba at ibilad ang mga mais na nalubog sa tubig kasunod ng pananalasa ng bagyong Nika. Sayang daw ang kita sa mga mais na ibinebenta daw nila para gawing feeds. Ewan ko na, hindi ko na alam kung makukuha pa ito. Siguro kukunin ng buyer, menos presyo na. Parang awa na lang. Ang single mother namang si Gemaline, wala nang ang babalik ang bahay, problema rin ang kabuhayan dahil hindi pa makapagtinda sa karinderya. Problema tuloy niya ang ipakakain sa 7 anak. Ang hirap po, tapos ganito pa po bumabagyo pa, ma'am. Buti nga po, ma'am, at tinawag po ako na magluwalis mo muna po sa bahay nila. Yun po ang pinangkain po muna namin ngayong araw. Sa paglalakbay ng GMA Kapuso Foundation, sumalubong sa atin ang maputik na daan at umapaw na ilog sa Anafunan Bridge sa bayan ng Etchage. Pero hindi po ito naging hadlang para makapaghatid tayo ng tulong sa 4 na bayan sa probinsya ng Isabela. Sa kabuuan, 8,000 individual na nasalanta ng bagyong Nika ang ating nabigyan ng food packs katuwang ang 86th Infantry Battalion ng 5th Infantry Division ng Philippine Army. Nagpakain din tayo ng lugaw sa 500 katao. Nasa Aurora na rin po ang ibang team ng GMA Kapuso Foundation para mamahagi ng tulong. Sa mga nais pong magpahatid ng tulong,
Maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Samantala, sa mga naghahanap pa rin ng ipanririgalo ngayong Pasko, tara na sa Noel Bazaar sa Okada, Manila sa Biyernes sa Puyan, November 15. Libre po ang entrance. At isa sa mga dapat ninyong abangan, ang ilang pre-loved items ni na SB19 Pablo at Justine na mabibili exclusively sa Celebrity Ukay-Ukay booth ng GMA Kapuso Foundation. Ang lahat po na mapagbibilan sa Celebrity Ukay-Ukay natin ay mapupunta sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang hawak ko ngayon ay isang klase ng manok na kung tawagin, Chinese Silkie. Di tulad ng pangkaraniwang manok, fluffy ang mga balahibo nito, itim ang kanilang butot balat at 5 ang daliri sa paa. Hindi 4 gaya ng ibang manok. Kadalasan nasa 8 to 10 inches ang taas nito at tumitimbang ng hanggang 4 pounds. Pero alam niyo ba na may isang manok sa isang resort sa Talisay, Negros Occidental na gahigante sa laki? Pero hindi ito tunay na manok, kundi isa lamang istruktura. Ito ang manok ni Kano Guapo na may lapad na 39 feet at 9 inches at taas na 115 feet o katumbas ng mahigit 100 pinagpatong-patong na manok. At hindi lang ito basta statwa, isa pala itong hotel. Sa loob kasi nito, makikita ang 15 air-conditioned na mga kwarto kung saan pwedeng mag-staycation. Sa laki ng Chicken Hotel, kamakailan lang, tinanghal ito ng Guinness World Records bilang largest building in the shape of a chicken. Kung makakatilaok lang ang manok na ito, marahil, hindi lang mga guest ng Chicken Hotel ang magigising, kundi buong isla pa ng Negros. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Inambahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si dating Senadora Laila De Lima sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Kamara kaugnay ng Duterte Drug War. Inulit yan ni Duterte laban naman kay dating Senador Antonio Trillanes IV. At nakatutok live si Mark Salazar. Mark. Vicky, nag-init ng husto ang ulo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang dumalo sa Quadcom hearing si dating Senador Antonio Trillanes. Inungkat kasi ni Trillanes yung dati pang plunder case na isinampa niya laban kay Duterte at ang hamon niya noon, hamon niya pa rin ngayon na pumirma ng waiver si Duterte para maungkat ang kanyang mga bank account. Panoorin natin muli ang mainit na palitan sa pagitan ng dalawa. Mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala ng alibay. Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Sabi. Bago pa maambahan si dating Senador na Trillanes, ay naambahan na rin ni Duterte si dating Senadora Laila De Lima. Pagsapit ng dilim, gumaspang ang sagutan sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Pero pinakamainit na siguro ang palitan sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senador Laila De Lima. Sa parting tinawag ni De Limang sinungaling si Duterte sa pagsasabing hindi siya kilala nito at ni ayaw banggitin ang pangalan niya sa pagdinig. May puntong inambahan pa ni Duterte si De Lima. He's lying when he said that he does not know Laila De Lima. Noon pong first SONA, di ba? Linapitan niya ako. Kinamayan pa niya ako. So hindi niya ako kilala. Iba ng hairdo niya eh. I'm just reminding the resource person. So, the next to interpolate is...
Mainit din ang pagsagot ni Duterte sa mga tanong ni Congressman Ramon Gutierrez tungkol sa mga detalye ng affidavit ni dating PCSO General Manager Royina Garma laban kay Duterte. I have not read the affidavit so that I would not be in a position to correctly really to respond to your question. You are now trying to investigate me. Para kang investigador. You're trying to confront me with the statements made in that affidavit, and you're trying to exact an answer from me. Pagka ganon, maghinto tayo dito. That is not proper. Mr. That President. is not fair. Mr. President, we're not... Titindig ako dito. Napikon din si Duterte nang hilingin ni Congressman Gutierrez na pangalanan ang 7 private citizen na miyembro umano ng death squad ni Duterte. Even if they exist, why would I tell you the names now to you? Ang tingin mo sa akin, stupido? Ibigay mo yung pangalan mo, you put the family and the persons in danger. Mr. President. What the proper question? Ganon? Sa pagtatanong naman ni Congresswoman Jervil Luistro, inako ni Duterte ang legal na responsibilidad sa mga pagpatay sa ilalim ng kanyang war on drugs. Considering your statement of taking full legal responsibility both to legal and illegal activities, can I equate this statement of yours to an extrajudicial confession of guilt? Well, in a sense, yes. Wala na akong magawa eh. Are you saying yes, Mr. President? Yes, because I ordered the campaign against the drug. Hindi rin napigilan ng dating Pangulo ang bugso ng damdamin nang tanungin siya sa Duterte drug list. But Mr. President, PDEA said now that they have no participation in all 3 versions of the master list that you gave. They have a master list. Hindi pwedeng hindi. Bobo itong mga konto kung hindi nila ginawa yun. Kumalma na ulit ang pagdinig dito at bumalik ang usapan sa mga kaso ng extrajudicial killing sa ilalim ng war on drugs sa dating administrasyong Duterte. Balik sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Hello, Love Again is now showing. Pero bago pa ang official opening, inulan ng positive feedback ang pagganap ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Yan at ang star-studded premiere sa chika ni Aubrey Carampel. It's not really about romance lang. It talks about family, it talks about friends. A future with no goodbyes. Hello? Maganda po. Love? Dapat panoorin natin. Kilig. Tila nasa roller coaster ride ang feels na naramdaman ng mga nakapanood na ng much-anticipated film na Hello, Love Again na showing na sa more than 600 cinemas nationwide simula ngayong araw. Bukod sa fans na all out ang suporta kina Alden Richards at Catherine Bernardo, star-studded din ang premiere night kagabi. Napakaganda po, sarap magmahal. My goodness, wow. Yung twist, yun ang dapat yung abangan talagang, ay nako. Maganda kayo na maraming tissue. Chemistry to the max. Ganda. Tsaka ang ganda ng story, ang ganda ng cinematography, ang galing ng director. I'm so proud of them. Congratulations kay Direk Cathy and kay Catherine and Alden. Dahil collaboration ng Hello, Love Again ng Star Cinema at GMA Pictures, nagpakita ng matinding suporta ang ilang opisyal ng GMA Network at ABS-CBN. Present si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. This is one of the best movies I've ever seen in my life. Yun lang masasabi ko. Ang ganda-ganda niya. It entertained me from start to finish. It was a roller coaster of emotions. Lahat mafe-feel dito. Tapos talagang lalabas kang may luha pero may ngiti. GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion, GMA Entertainment Group SVP Lilibet Razonable,
Senior Vice President, Corporate Strategic Planning and Business Development, and concurrent Chief Risk Officer and Head Program Support, Reggie Bautista. GMA Integrated New Senior Vice President and Head of Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, at iba pang kapuso executives. Dumating din ang mga executive ng ABS-CBN. After ipalabas ang pelikula, naging emosyonal pa sina Kath and Alden na mahigpit na nagyakapan. Sa dami ng dumalo sa world premiere ng Hello, Love Again, overwhelmed ang mga bida ng pelikula na sina Catherine Bernardo and Alden Richards sa pagmamahal at suportang natanggap mula sa mga kapuso at kapamilya. Nagkaroon din ng midnight screening sa ilang piling sinehan. Maraming salamat po to everyone na nagpapa-black screening po for Hello, Love Again. We feel the support, we feel the love, and we're just very happy. Yes, it's really overwhelming and overflowing ng love yung nararamdaman namin ngayon. So, thank you sa lahat ng fans. Tinatry namin puntahan naman talaga lahat to personally say thank you. But sa lahat ng mga nanonood, nag-share ng reviews online, we really appreciate it. Ngayong araw, in-unveil na rin ang giant billboard ng movie sa GMA Network kung saan nag-post ang mga bida na sina Catherine and Alden. Pagkatapos niyan, dumiretso na sina Joy and Ethan sa pag-iikot sa mga sinihan kung saan mainit silang sinalubong ng fans. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Janina Chan. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Janina. Salamat, Janina. Thanks, Janina. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules, mga kapuso. 42 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.